Mapagmatalang Diyos, tayo dumulog sa isang pananalangin upang ating pasimulan ang pagtatalakay ng paksa sa umagang ito. Samahan ninyo ako sa inyong matahanan at ay mananalangin sa oras nito. Papagpalang Diyos, bukal ng buhay at kalakasan, sa iyo lamang nagmumula, O Diyos, ang aming katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan. Sa iyo rin po nagmumula ang aming mga karunungan, kaalaman at unawa, at ikaw ang nagbubukas ng aming mga kaisipan. Salamat sa iyong pag-iingat sa buong magdamag na nakalipas at panibagong araw sa maghapong ito, sa iba't ibang mga dako at panig ng aming bansa, sa mga nagkaraos na ganito rin pong mga gawain ng mga local churches, at ang ilan na nakakapagdaos na kanilang in-implement at nagko-comply sa social distancing dahilan sa sila ay nasa mga isla at mga remote areas at mga may inam na lugar at kalagayan. Aming tinataas sa iyo, Diyos, ang mga pangangaral sa iba't ibang kaparaangan, ang mga platform ng paraan upang may pahatid ang iyong mga salita. Aming tinataas sa iyo sa araw nito ng iyong mga salita ay makarating sa mga pinakulan na may hatid na pagpapala at kalakasan. Maging sa aming mga kapatid na sumusubaybay sa araw nito sa kanya-kanyang tahanan, iyong katagpuin at abutin, sampunang mga kahilingan, mga pangangailangan, mga katugunan sa anumang mga suliranin, iyong pagkaloob at kanyang tanggapin, maging kagalingan sa mga mayroong dinaramdam sa pisikal na pangatawan. Ngunit higit sa lahat, aming amang Diyos ay ang mga katugunan sa pangangailangan spiritual. Samantalang kami ay magpapatuloy sa aming pagtatalakay sa araw nito at sa pagbasa ng mga kasulatan, na ang bawat isa na may lakas ay maaaring hawakan at buklatin ang kasulatan, at ang may pinag-aralan ay maaaring basahin ang mga nasusulat sa kasulatan. Subalit ang maunawaan ang mga bagay na napapaloob at ang kaisipan na sa mga nakasaad ng mga salita sa kasulatan. Tunay na ang kapahayagan at pagkaunawa ay ipinagkakaloob mo sa bawat nakasupong ng biyaya sa iyong Panginoon. At nawa, gayon ang bawat isa sa amin, maging sa kanila na nasa kanya-kanyang tahanan, na kami, O Diyos, ay iyong lingapin, at kami, O Diyos, ay magtamo ng biyayang napakasagana, na huwag mo kaming lagpasan, kundi ang aming mga pakinig at ang aming mga puso ay lubos na iyong lanisan at pagpalain tungo sa lubos na pagkaunawa sa iyong mga salita at sa iyong katotohanan. Lahat ng ito ay aming hiniling sa tanging pangalan lamang na aming Panginoong Jesus Kristo, na aming Manunod. Ang lahat ay magsabing Amen. Praise God. Ngayon, ninyo kong samahan sa pagbasa. Ang ating teksto ay nasa aklat ng Mateo, kabanatang 22, at ating simulan sa talatang 41. Mula sa King James Version, ganito ang nakasaad dito. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, What think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, The son of David. He said unto them, How then that David the Spirit called him Lord, saying, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand till I make thine enemies thy footstool. If David then called him Lord, how is he his son? And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Ating pag-usapan ang isang kaisipan sa araw nito mula sa talatang 42. Dito natin kukunin ang pamagat ng ating paksa. What
what think ye of Christ? Ito ang tanong ni Kristo sa mga Pariseo na nagkakatipon sa mga sandaling yon. Wika niya, what think ye of Christ? Whose son is he? So ito yung tanong ng ating Panginoon sa mga Pariseo, at ang kanyang tanong ay, anong akala ninyo tungkol kay Kristo? Kaninong bagang anak siya? So, what think ye of Christ? Anong akala nyo kay Kristo? Kaninong anak siya? Napakadali para sa kanila ang sagutin ang tanong ng ating Panginoon. So, huwag ninyong kakalimutan, ang ating paksa ay pinamagatan natin, what think ye of Christ? Whose son is he? Diyan natin kinuha ang pamagat sa umaga nito. Sa mga Hudyo na nakikinig, sa mga Pariseo na nakikinig sa araw na yon, sa tanong ng ating Panginoon, ay walang kahasil-hasil. Napakadali na kanilang sagutin ang tanong ng ating Panginoon. Sapagkat sa huling bahagi ng talatang 42, ang sagot ng mga Pariseo ay, siya'y anak ni David. Ang Kristo ay anak ni David. Sa umagang ito, mga mahal na kapatid, mula pa noon hanggang sa kasalukuyan, napaka-controversial na person ng ating Panginoon. Mula nang ipanganak ang ating Panginoong Hesus at lumaki hanggang sa siya ay nagpasimula sa kanyang lingkuran. At ayon sa mga dalubhasa at tagapag-aral ng banal na kasulatan, sa loob ng 3 taon at kalahati, ang ministry ng ating Panginoong Hesus ay punong-puno ng kontrobersiya sa lupain ng Judea, sa siyudad ng Jerusalem, sa Galilea, sa mga lugar na kanyang pinaroonan upang siya'y mangaral at magturo sa mga kanayunan at sa mga bayan. Naging kontrobersyal at ating Panginoon sapagkat pinagtatalunan siya ng mga tao at nagiging usap-usapin ng mga karamihan sa iba't ibang mga pagtitipon at pagka nagsasama-sama ang mga tao. Naging isang issue sa panahon yun kung sino nga ba ang tinatawag na Kristo. Sino nga ba ang anak ng tao? So dito makikita natin na hindi mahirap para tangkapin ng mga may alam sa kasulatan, may mga background sa mga hula kung sino ang Kristo, sapagkat ang salitang Kristo, una sa lahat ay, ito ay Grigong salita, na ibig sabihin ay ang pinahiran, at doon sa ang salitang Misaya naman ay mula sa Hebrew, na saan ay patungkol ito sa pangakong tagapagligtas. Ang ipinangakong tagapagligtas na magliligtas sa bayan ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway at mula sa kanilang mga manglulupi. Ito ang matagal nang minimithi at pinakaasam ng mga Hudyo. Sa mahabang panahon, mula nang ang bansang Israel ay mahulog sa kamay ng kanilang mga kaaway. Nauna na ang 10 tribo ang Israel sa kamay ng Assyria at sinundan ng 2 tribo ang Judah at ang Jerusalem na napunta sa Babylonia, at mula noon ay hindi na sila nagkaroon pa ng kanilang kasarilan kundi sa mahabang panahon palipat-lipat sa kanilang mga mananakop. So ating makikita, mga mahal na kapatid, na
ang pangakong Mesiyas at tagapagligtas ay pinakaasam sapagkat pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ito ang magsasaulit sa kaluwalhatian ng kaharian ng Israel at magpapalaya sa kanila mula sa pangdudupig at pananakop ng kanilang mga kaaway na iba't ibang mga imperyo o kaharian sa silong ng langit, dito sa ibabaw ng lupa. Napakadali nilang sagutin ang tanong kung anong akala ninyo, ano ang nasa palagay ninyo, ano ang nasa isip ninyo kung sino ang Kristo. Sapagkat mayroon silang pinagbasihang mga kasulatan. Mayroong mga hula, at ang mga hula na ating makikita na pamilyar ang mga Parisiyo, ang mga religious leader, at ang mga religious Jews ay ating makikita na sila ay bihasa sa mga kasulatan at napakadali nilang tanggapin kung sino ang Kristo. Napakadali nilang kilalanin kung sino ang Kristo, kaninong anak siya. Kaya't walang kagatol-gatol na sinagot ng mga Parisiyo, siya ay anak ni David. Sapagkat kung ating tutunghayan ang mga hula sa banal na kasulatan, ay makikita natin mula sa aklat ng Isaias, kabanatang 11. Sa talatang 1 ay makikita natin rito ang hula. Gaya ng nasa saad rito na ating mababasa, sundan ninyo ko dyan sa inyong mga banal, sa mga tahanan, sa inyong mga kasulatan. Wika rito sa verse 1, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. So, ang kabanatang 11 ng aklat ng Isaias ay hula patungkol sa Mesiyas. At kung ating itutuloy, ganito ang mga nakasaad at mga description patungkol sa katangian ng Mesiyas. Sabi rito, ang Espiritu ng Panginoon ay sasa kanya. Ang diwa ng karunungan at ang kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kaluburan ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. At hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata, ni sasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang mga tainga. Kundi hahatol siya ng katuwiran sa dukha at sa saway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa. At sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig, at ng hinga ng kanyang malabi ay kanyang papatayin ang masama. At katuwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga palakang. So dito dinidescribe ang mga katangian ng Mesiyas, ang Kristo, kapag siya'y dumating. At saan siya magmumula, kaninong lipig, kaninong sambayanan. Napakalinaw rito na binanggit ang sambayanan ni Isay. Sabi rito sa verse 1, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay. Meaning, ang puno ay ang sambayanan, ang angkan ni Isay. At mula sa angkan ni Isay ay binanggit ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Napakalinaw po na ang tinutukoy rito na pagmumula ng Kristo ay ang puno, angkan ni Isay, at dilit iba ito ay magmumula siya sa kanyang amang si David. So, pagpapatuloy ng kabanatang 1 ng aklat ng Isaias, talatang 10 ay dinagdagan pa ng mga susog na mga talata na nagsasabing rito, nagsasaad ng ganito. At mangyayari sa araw na yaon na ang angkan ni Isay na tumatayong pinakawatawat na mga bayan, hahanapin ng mga bansa, at ang kanyang pahingang dako ay magiging maluwalhati. So malinaw na malinaw, mga mahal na kapatid, sa mga hula ng mga propeta, di man natin mabasa ang lahat ng mga hula,
Pero mayroon pa tayong idaragdag na mga talata na ito ay sususo kung saan magmumula at lilitaw ang Kristo, ang Misayas, na matagal nang inaantay ng mga Hudyo na siyang magliligtas ng kanyang bayang mula sa kanilang mga kaaway. Sa aklat ng Micah, kabanatang 2, ay ating mababasa sa talata, Micah, kabanatang 5 at sa talatang 2, mababasa natin rito at malinaw na ating makikita kung saan magmumula, anong lugar lilitaw ang Misayas. Ang magiging lugar ng kanyang kapanganakan ay binanggit rito. Wika rito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ulitin natin ang pagbasa. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So dito makikita natin saan nga ba si David, ang sambayanan ni Isay. Alam natin na siya ay taga Bethlehem sa Judea. So, sa pagpapatuloy, ang mga talatang ito na binabasa sa tuwing Sabat o sa mga araw ng Sabat, at ang mga tagapagturo ng Israel, ang kanilang mga guro, habang binabasa ng mga eskriba ang mga kasulatan, naroon ang kanilang mga religious leader, mga Pharisee, Sadducees, na bihasa sa pag-aaral sa kasulatan. At sa kanilang pag-aaral ay napag-alaman nila kung saan magmumula, anong angkan lilitaw ang Kristo, ang Misayas. Kaya kung ating titingnan, hindi isang issue ang pagkakakilanlan para sa mga Hudyo kung saan magmumula ang Kristo, at hindi mahirap para kilalanin siya kung kaninong anak siya. Dahilan sa mga hula, dahilan sa mga pagdi-describe ng mga propeta, ayon sa mga hula, saan siya ipapanganak, anong lugar, anong pangalan, kaninong angkan, sino ang magiging kanyang mga magulang, ay ating makikita, kilalang kilala ang Misayas na siya ay tinawag na anak ni David, sapagkat kung ating titingnan ang banal na kasulatan, kahit ang account sa aklat ng Matthew chapter 1, na saan ay ating kinuha kaganina sa aklat rin ng Matthew ang ating teksto, sa Matthew chapter 1 verse 1 ay napakalinaw na mababasa ang ganito. At sabi dito sa verse 1, ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. So dito makikita natin ang talaangkanan ayon sa sulat ni Matthew, kung saan nagmula ang Kristo ayon sa laman. At dito ang talaangkanan ng lahi ng ating Panginoong Yesus, ang Kristo, ay malinaw na siya ay nagmula sa angkan ni David, sapagkat ang kanyang foster father na dilit iba si Joseph ay nanggaling rin sa lahi ni David. Ang nakakatuwa rito, sapagkat maging si Joseph at maging si Mary na naging ina ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya pinanganak
sa kanyang na walang nakaglalang sino mang lalaki kundi ipinanganak siya na sa pamagitan ng tinatawag na kapanganakan na hindi dumaan sa normal at natural na proseso sa pamagitan ng relasyon ng lalaki at babae. Ipinanganak siya sa pamagitan ng isang dalaga upang maging karapat-dapat at sakdal na manunubos ng sangkatuhan at tagapagligtas natin mula sa ating mga kasalanan. So kapwa si Mary at si Joseph ay nagmula at na-trace rito na nagmula kay David. Kaya kahit saan tayo pumaroon sa genealogy, yung talaangkanan sa aklat ng Lucas naman ay halos ganun din, isa ang kanilang pinagmulan. Kung kaya makikita natin malinaw at madaling makilala ng mga Hudyo at tagapagturo ng Israel kung sino at kaninong anak ang Kristo. Gaya rin naman sa ating kapanahunan, sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang mga dako at sa iba't ibang mga sikta, relihiyon at paniniwala, dahilan sa mga information na napakalawak at napakasagana, na ito'y kumalat sa iba't ibang panig ng mundo at maraming mga kasulatan, kahit pa man ang mga banal na kasulatan, na ito ay naisalin sa iba't ibang wika at damusiling book sa lahat ng mga aklat sa ibabaw ng lupa, ay makikita natin na sa pamagitan ng ganitong mga impormasyon na nakukuha ng mga magbabasa ng mga kasulatan, ay madaling ma-adapt at madaling matanggap ng mga tao kung sino ang Kristo, kaninong anak siya. So hindi mahirap intindihin at malaman ang bagay nito. Ngunit mga mahal na kapatid, kung tayo babalik sa ating teksto sa araw nito, ito yung isang magandang bagay na nais kong pagtuunan natin ng pansin. Sapagkat kung tayo babalik sa aklat ng Matthew, Kabanatang 22, samantalang nagkakatipon ang mga Parisiyo, tinanong ng ating Panginoon ang mga Parisiyo. Sila ay mga religious leaders, tagapagturo. Sabi niya, what think ye of Christ? Yan ang kanyang tanong sa kanila. Anong akala ninyo kay Kristo? Kaninong anak siya? What think ye of Christ? Mga mahal na kapatid, kung bakit natin napili ang paksang ito sa umagang ito, sa araw nito, sapagkat para sa mga Parisiyo, para sa mga religious leaders ng panahon yun, para sa mga religious na mga tao, para sa mga may alam sa kasulatan at mga mambabasa ng kasulatan, may alam ng mga hula, patungkol sa Kristo, patungkol sa Misayas, para sa kanila hindi ito mahirap na malaman. Pero, kung ating titingnan, oo, hindi mahirap malaman, hindi mahirap alamin kung sino ang Ama ayon sa laman, saan magmumula ang Kristo, ayon sa laman, hindi mahirap malaman. Pero ang makilala ng lubusan kung sino ang Kristo, ang makilala ng lubusan kung sino ang Kristo, ay hindi yan basta nakukuha sa pamagitan ng pakinig at informasyon. Para ating maintindihan mga kapatid, na ang mga tao sa panahon ni Kristo na nag-antay sa Misayas, ang ilan sa kanila ay they are so proud. Mga well-versed sa Scripture, well-versed sa prophecies. Well-versed sila pagdating sa mga kasulatan. They were so proud na para bagang nabasa nila, alam na nila ang lahat-lahat at kilalang-kilala na nila sa kanilang pag-aakala kung sino ang Kristo. Pero inyong mapapansin na ang ating Panginoon ay nagbigay ng katanungang pangalawa ng kanyang sundan, ng kanyang unang tanong. Tingnan natin ang mga religious leaders na ito
ang mga tagapagturo na ito ng mga Hudyo, sa mga Hudyo, ating tingnan. Sabi ng ating Panginoon sa kanila, how then that David in spirit called him Lord. So kung ating tingnan sa Tagalog, ating babasahin, kung gayoy, wika ng Panginoon sa kanila, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Sa Espiritu na nagsasabi, napansinin ninyo, tinatawag siya ni David in spirit. So, sa umagang ito ay gusto kong tingnan natin hindi lamang ang physical aspect ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa physical na aspeto ng ating Panginoon, walang issue riyan. Hindi mahirap alamin, hindi mahirap suriin, hindi mahirap pag-aralan. Pero nang tanungin ng ating Panginoon, sa aspetong espiritual, sa aspetong espiritu, sabi rito ng Panginoon, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? Mga mahal na kapatid, kung ating nalalaman yung tinatawag na sistema ng hierarchy ng mga kaharian o yung tinatawag na monarkiya, na ang kaharian at ang paghahari mula sa Ama ay sinasalin sa mga anak. Kung ating titingnan ang ating banal na kasulatan, nang si David ay tumanda na at matanda na at malapit ng mamatay, bago ang kanyang kamatayan, hiniling ni Batseba na kanyang asawa, na kanyang reyna, dahil lang sa kanilang kasunduan at pangako ni David na ang magiging kahaliling maghahari sa Israel ay ang kanilang anak na si Solomon. At bago ang kamatayan ni David, ay dinala ng paring si Sadok, si Solomon, sa lugar na itinuro ni David. At doon ay nilangisan si Haring Solomon at inihalal na hari o magiging hari at susunod na hari ng kahariang Israel. Sa mga panahong hindi na nakakapaglingkod ang hari na si David dahil sa katandaan at nakaratay sa higaan na lamang. At sa mga panahong isinalin na ang paghahari kay Solomon, yung kanyang anak na kasalukuyang hari ng Israel, kapag nakikipag-usap sa kanyang ama na si Haring David, yung anak ang tumatawag sa ama, aking Panginoon na hari. Hindi yung ama ang tatawag sa anak na aking Panginoong hari. Walang ganong sistema na ating makikita sa mga monarkiya sa pagsasali ng mga kaharian na paghahari at kapangyarihan sa kanilang mga anak. Kung kaya't dito makikita natin ang tanong ng Panginoon sa mga Parisiyo. Kung gayon, bakit tinawag ni David sa Espiritu ang kanyang anak, ang Kristo na Panginoon? So yun yung tanong, kung siya ay anak ni David, bakit tinawag ni David na Panginoon? Mga mahal na kapatid, mga kaibigan, kayong nakikinig sa oras na ito, kung ating babasahin ang huling talata ng aklat ng Matthew, Kabanatang 22, talatang 46. Ganito ang nakasaad rito. At wala sinumang nakasagot sa kanya ng isang salita.
ni wala sino mang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanumpa sa kanya ng anumang mga tanong. Mga mahal na kapatid, na gawang patahimikin ng ating Panginoon ang mga naghahanap ng butas sa kanya. Ang mga taong hindi interesadong makilala siya ng lubusan. Ang mga taong mapaghanap ng mga kamalian bagamat walang nakita na kamalian sa ating Panginoon. Pero sa kanilang sistema, ng kanilang relihiyon, sa kanilang mga paniniwala at doktrina, may kamalian ng Panginoon. Pero sa mga hula sa kasulatan, lahat ay tinupad ng ating Panginoon, walang tuldok ni kudlit ang nawala sa mga kasulatan, kundi lahat ay kanyang tinupad ayon sa nakasulat. So dito malinaw na ating makikita, mga mahal na kapatid, na ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, sa Kristo, kung sino siya, ay hindi ito basta nakukuha sa pamagitan ng pagbabasa lamang. Hindi ito basta nakukuha sa ating mga napapakinggan lamang. Hindi ito dumarating sa atin sa pamagitan ng mga informasyon kung saan-saan galing. Ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo, kung sino ang Kristo, sino ang Mesiyas. Mga mahal na kapatid, gaya ng binanggit ng ating Panginoon sa Mateo Kabanatang 11 at sa talatang 25 ay kanyang sinabi. Ganito ang sabi ng ating Panginoon, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. So dito makikita natin paano nilalagpasan ng Diyos ang mga pantas at marurunong. Na kung minsan ang mga tao kapag nakapag-aral sa seminaryo, sa mga Bible college, at iba pang mga paaralan at eskwelahan, ng ano pa mang klaseng mga degree ng divinity, doctorate, o kung ano pa man riyan, akala nila alam na nila ang lahat. Akala nila kilala na nila ng lubusan kung sino ang Kristo. So balit rito ay makikita natin paano ikinupublish ng Diyos sa mga pantas at marurunong, pero kanyang ipinahayag sa mga sanggol. So dito makikita ang Diyos ang nagpapahayag. Kaya kung ating itutuloy ang pagbasa, sabi rito sa verse 26, Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. So dito makikita natin ang tunay na nakakilala ng lubos sa Kristo ay siyempre pa ay ang kanyang Ama. Ang tunay na nakakilala ng lubos kung sino ang Kristo, ang Mesiyas, ay ang kanyang Ama. Sabi rito, and no man knoweth the Son but the Father. Mga mahal na kapatid, kung ating titingnan, biologically, no? Kung ating pag-usapan sa laman, nabubulol ako. Kung ating pag-usapan sa laman, si David, ay hindi naman talaga siya ang tatay physically ni Kristo, kundi siya ay nagmula sa angkan ni David. Sapagkat physically ang Kristo ay pinanganak ng dalaga na walang amang lalaki, kundi ito ay lalang ng Espiritu ng Diyos sa sinapupunan ng dalaga. Kung kaya dapat nating maintindihan sino ang Kristo. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, ang sagot ng mga Parisiyo ay hindi kumpleto. Ang kanilang impormasyon patungkol sa Kristo ay hindi kumpleto. Hindi nila lubos na kilala kung sino ang Kristo.
Ilan lamang sa mga hula ang kanilang nalalaman at napapag-unawa patungkol sa Kristo. Pero mga mahal na kapatid, ang tunay na nakakakilala kung sino ang Kristo, dilit iba ang kanyang Ama. Kung ating pupuntahan kahit ang tagpo sa aklat ng Mateo Kabanatang 16, sa talatang 13, samantalang ang Panginoon at ang kanyang mga alagad ay nasa dako ng Cesarea Philippi. Ganito ang tanong ng ating Panginoon sa talatang 13. Tanong niya sa mga alagad, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? So, kumukuha ang ating Panginoon ng information mula sa mga disipulo niya kung ano ang kanilang naririnig na sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao. At dito, makikita natin mga kapatid, ang tugon ng mga alagad. Ito yung nakuha nilang mga input galing sa mga tao. Galing sa lipunan. At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista. Ang ilan si Elias. At ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. So kung ating titingnan mga kapatid, ang mga karaniwang mga tao na walang alam sa kasulatan at mga hula. At marahil ay hindi sila mga churchgoer, mga religious people. Hindi sila palasamba. Hindi nakakapakinig lagi ng mga pangangaral. So yung mga tao katulad nila ay dumidipindi lamang sa kanilang sariling opinyon, sa kanilang sariling paniniwala. At sinasabi nila kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Kung kaya't nang tumugon ang mga alagad, anang ilan, sabi ng ilan, ang anak ng tao raw ay si Juan Bautista na nabuhay na maguli sa mga patay na paniniwala ng ilan. Ang ilan naman ang sabi, hindi, si Elias yan, dahil may hula nga naman na si Elias ay muling paririto. At ang iba naman sinabi, si Jeremias yan, o isa sa mga propeta. Kaya kapag tatanungin natin ang bawat tao kung ano ang paniniwala nila, bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala. Kaya kapag magtanong ka ng 1,000 tao, bibigyan ka ng 1,000 kaisipan nila kung ano ang paniniwala nila. So mga na kapatid, sa talatang 15, ang ating Panginoon ay nagtanong sa kanyang mga alagad sapagkat hindi siya nasiyahan sa mga opinyon, sa mga palagay, sa mga pag-aakala ng mga tao kung sino ang anak ng tao. Dito sa talatang ito, ang Panginoon ay nagtanong sa mga alagad, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Mga mahal na kapatid, makakasagot tayo sa tanong ayon lamang sa sukat ng nalalaman natin. Hindi natin masasagot ang tanong kung tayo ay hindi kumplito at kung hindi lubos ang ating kabatiran sa isang isyu, sa isang bagay. Kaya nga mga mahal na kapatid, kapag tayo ay sasagot sa isang mga complicated na mga question, mga komplikadong issue, hindi ibig sabihin na nasagot natin ay kumplito na ang ating sagot, sapagkat ang sagot natin sa mga tanong ay ayon lamang sa nalalaman natin. Kaya't nang balingan ng Panginoon ang mga alagad, datapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Inyo bang mapapansin mga mahal na kapatid, na sa 12 alagad, isa lang ang nangahas at isa lang sa 12 ang madaling nakapagbigay ng tugon sa tanong ng ating Panginoon. Bakit kaya hindi sila sabay-sabay na sumagot? Bakit kaya hindi 3, 5, 2, 7 sa kanila?
ang sabay-sabay na sumagot sa tanong ng ating Panginoon. Yamang kasama nila ang Panginoon, tinawag sila ng Panginoon, mga disipulo sila ng Panginoon. Marahil sa loob ng ilang linggo, ilang buwan, ay mayroon na silang kabatiran at pagkakilala kung sino ang anak ng tao. So, mahirap bang intindihin kung sino ang anak ng tao? Mahirap bang malaman kung sino ang anak ng tao? Pero ang lubusang pagkakilala kung sino ang anak ng tao, ang kabuuan ng pagkakilala kung sino ang anak ng tao, yan po ang isyu, mga mahal na kapatid. Yun yung dahilan kahit ang mga alagad ng ating Panginoon ay hindi nangahas at basta nagbibigay lamang ng kanilang mga paniniwala o opinyon. Sapagkat nagbigay na sila ng unang sagot mula sa information na nakuha nila sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang individual na kanilang narinig kung ano ang kanilang mga palagay, kung sino ang anak ng tao. Nang balingan ng Panginoon ang kanyang alagad, nangimi ang mga alagad na sumagot kung hindi nila lubusang kilala ang anak ng tao kung sino siya. Sa talatang 17 ay sumagot, o sa bandang unahan na talatang 16 ay sumagot sa Apostol Pedro. At sabi rito ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga mahal na kapatid, tingnan natin ang sagot ni Apostol Pedro. Paano ang anak ng tao ay naging anak ng Diyos? Naintindihan ba natin ang mga bagay nito? So may kung anong bagay sa mga kasulatan na kapag ang Diyos ay nalugod sa mga mapagpakumbabang puso at mapagpakumbabang diwa at kaisipan, ang Diyos ay di nalulugod sa mga palalo, sa mapagmataas ng isip, kundi ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya ba nating ipaliwanag na ang anak ng tao ay anak rin ng Diyos? Naintindihan ba natin? Well, marahil ang ilang sa atin at kayong nakikinig sa araw nito ay sasabihin, bakit? Di ba tayo, mga anak rin tayo ng tao, anak tayo ng ating mga magulang, pero tayo mga anak rin ng Diyos dahilan mga born again tayo. Mahal na kapatid, yun yung nakakalungkot na katotohanan, sapagkat maraming mga tagapagturo na kanilang ipinapalagay na si Kristo ang Misayas at sila ay parihas lamang sa kalagayan. Parihas sa kalagayan. At yan yung nakakalungkot na katotohanan na napakaraming mga tao ngayon hindi kilala ng lubusan ng ating Panginoong Hesus. Pansinin natin mga kapatid, sa 12 mga alagad ng ating Panginoon, isa ang nagbigay ng sagot. Ang 11 ay nanahimik. Anong sabi rito sa talatang 17? At sumagot si Jesus, at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Nakita ninyo mga kapatid, nakita ninyo mga kaibigan, mga nanunood sa araw na ito, na ang tunay na pagkakilala, ang buong pagkakilala, ang totoong kapahayagan, kung sino ang anak ng tao, kung sino ang Kristo, ito'y nagmumula sa Diyos Ama lamang. Ang ganitong pagkakilala ay hindi nakukuha sa pamagitan ng laman at ng dugo. Ibig sabihin, hindi ito ipinapasa sa iyo ng kung sino-sinong mga ninuno mo, magulang mo.
O kaya ay hindi ito ipinapasa sa iyo ng mga guro at tagapagturo ng mga propesor. Ang lubusan at buong pagkakilala kung sino ang anak ng tao, sino ang Mesiyas o ang Kristo, ay nagagaling sa Diyos na ating Amang nasa langit. Gaya na ating binasa kaganina sa aklat ng Matthew. Ano sabi dito ng ating Panginoon? Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So ito yung naranasan, ito yung natanggap ni Apostol Pedro, ni Simon Pedro, na biyaya mula sa Diyos ang makilala ng lubusan ang anak ng tao, sino siya. Ang makilala ng lubusan kung sino ang Kristo, kaninong anak siya. Napakalinaw ng sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na tayo. Mga mahal na kapatid, ang ating teksto kaganina sa chapter 22 ay malinaw na ating nakita at nabasa. Nang tanungin ng Panginoon ang mga Parisiyo, di sila nakasagot. Bakit sa Espiritu tinawag ni David na Panginoon, ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng tao? Kung siya ay anak ni David, bakit siya tinawag na kanyang Panginoon? At alam nyo mga kapatid, kung ating babasahin sa Lumang Tipan, ang tanong ng ating Panginoon ay mula sa isang hula. In which I do believe, ang ating Panginoon, siya ang berbo, ang salita na nagkatawang tao. At dahil na siya ang salita na nagkatawang tao, kabisado niya at alam niya ang mga hula patungkol sa Kanya. Kaya dito sa aklat ng Psalms 110, makikita natin sa verse 1, ang buong chapter na ito ay hula patungkol sa Mesiyas. At sabi rito sa verse 1 ng Psalms 110, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway, hanggang sa gawing kong tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Kaya kung ating babasahin lahat ng ito ay pangako at mga hula patungkol sa Kristo, patungkol sa Mesiyas, patungkol sa kanyang kapangyarihan, pag-upo sa kanan ng karangalan, hanggang sa kanyang paghahari sa milenyo. Ito ay patungkol sa Kristo na namatay inilibing, nabuhay na maguli, ika-4 na araw ay umakyat sa kaluwalhatian at naupo sa kanan ng karangalan. So ito'y hula patungkol sa Mesiyas. At dito kinuha ng ating Panginoon ang tanong sa mga Parisiyo, at sabi ng talata nating binasa kaganina, hindi nila masagot ang tanong ng ating Panginoon. O nga naman, kung siya'y anak ni David, bakit siya tinawag ni David na kanyang Panginoon? Sa Espiritu. Sa mga mahal na kapatid, kung ating ipagpapatuloy, ating makikita na kahit ang ating Panginoon sa kanyang pagpapakilala ay malinaw sa mga kasulatan. Ngunit bago yaon, ay babalikan natin ang ating binasa kaganina sa aklat ng Matthew, kabanatang 16, na saan nakapagbigay ng tama at tumpak na kasagutan ang kanyang disipulong si Pedro. Bagamat ang lalaking ito ay isa lamang mangingisda, walang tinapos na edukasyon, hindi nakapagtapos sa kolehiyo, hindi niya kailangan yon sa karagatan. Pero ang Diyos na humihirang, ang Diyos na tumatawag, ang Diyos na pumipili, ang Diyos na saay, lumilingap sa kanino man na kanyang nais lingapin, at sino mang nakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin na pagpahayagan, ay hindi natin makikwestiyon ang Diyos sa kanyang sariling kapasyahan. Ganon kabiyaya ang ating Diyos sa kanino man na kanyang gustong papagkitaan ng kanyang biyaya. Mga mahal na kapatid, si Apostol Pedro ay kumakatawan sa mga taong walang edukasyon, walang pinag-aralan, hindi seminarians, hindi na nag-aral sa Doctor of Divinity, Theology, pero ang Diyos ay nagpahayag sa kanya.
Puntahan naman natin ang isang lalaki na saan ay nakapag-aral sa paanan ni Gamaliel. At ang lalaking ito ay dili iba si Apostol Pablo. Pero tingnan natin paano niya nakilala ang Kristo. Ayon sa kanyang sariling patutuo. Sabi rito, sa sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 1, Talatang 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by revelation of Jesus Christ. So makikita natin may pinag-aralan man o wala, iisa lamang ang paraan ng pagkikipag-ugnayan ng Diyos. It's by revelation. Ang Diyos ang nagbubukas ng unawa, ng isip ng tao para makilala niya ng lubos ang katotohanan, para malaman niya ang kalooban ng Diyos, para makilala niya ng lubusan ang Kristo, ang anak ng tao, kaninong anak siya. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Sa pagpapatuloy, sabi rito ni Apostol Pablo sa verse 13, For ye have heard of my conversation in time past, in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So dito makikita natin ang isang reliyosong tao, taga-usig sa mga Kristiyano, sa pag-aakalang dahilan siya ay edukado na kapagtapos ng theology sa paanan ni Gamaliel, sa pag-aakalang alam niya ang buong katotohanan at inuusig niya ang mga mananampalataya na para sa kanya mga maling paniniwala, mga maling relihiyon, mga maling sikta. Pinabilanggo, pinapatay ang ilan. At dibuto ni Apostol Pablo para gawin ang mga bagay nito bago siya tinawag ng Diyos sa daan patungong Damasco. Salamat na lamang sapagkat isa siya sa mga piling hirang para maging sisidlan at gagamitin ng Diyos para magdala ng Ebanghelyo sa mga hintil upang ang mga hintil din naman ay makakilala sa anak ng Diyos at sila'y maligtas, mapatawad ang kasalanan at magtamo ng buhay na walang hanggan. Sa 14 na talata, sabi rito, and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Yan yung nakakalungkot. Maraming mga taong dibuto, masisipag, kapag pinag-usapan ng pagiging reliyoso, kaso ito ay nasa tradisyon lamang sa mga panipaniwala ng mga ninuno, ng mga naunang tagapagturo, sa pag-aakalan dahilan nito'y pasalin-salin na mga information, akala nila ito ay katotohanan. Pero ulitin natin mga kapatid, ang information ay limitado lamang, ang revelation ay lubos na kabuuan na pagkakilala sa Kristo kung sino siya. Sa verse 15, sa pagpapatuloy ayon kay Apostol Pablo, sabi niya, But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me. Sa verse 16, to reveal His Son in me, makikita natin ay may pinag-aralan na tao. Kanina si Pedro walang pinag-aralan. Iisa ang paraan ng dealing ng Diyos. God reveal unto whomsoever He will. Nagkahayag ang Diyos, nagpapakita ang Diyos kanino man na kanyang ibigin. To reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately, I conferred not with flesh and blood. So ating makikita rito mga kapatid, hindi kinukumpara ni Apostol Pablo basta-basta ang kanyang mga tinanggap na kapahayagan kanino man, sapagkat tiyak niya na ang kanyang tinanggap ay mula sa Diyos at ipinahayag ng Diyos ang kanyang anak. So walang nakakakilala kung sino ang anak kundi ang Ama. At kung ang Diyos Ama ay magpapahayag, makikilala ng lubusan kung sino ang Kristo. Kaninong anak siya?
So mga mahal na kapatid, kung atin lamang maintindihan ang hiwaga sa virgin birth, kaninong anak siya? Bakit siya ipinanganak ng isang dalaga? Kaninong anak siya? Bakit siya tinawag na anak ni David? Kaninong anak siya? Kaninong anak ang Kristo? Sa mga mahal na kapatid, kung ating pupuntahan ang ilang mga patutoo patungkol sa ating Panginoong Hesus, siya mismo na nagsasalita. Hindi lamang sa panahon na siya ay naririto, kundi nang siya ay umakyat na sa kaluwalhatian. Makalipas ang ilang siglo, sa taong 95-96 AD, ay makikita natin sa isla ng Patmos, ang isa sa mga matandang apostol ng ating Panginoon na si Juan, ay kanyang pinapagkitaan at binahaginan din ng kapahayagan. Kaya kung ating pupuntahan ang Revelation chapter 1, ganito ang nakasaad sa verse 1. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na narapat mangyaring madali. At Kanyang ipinadala at pinaalam sa pamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. So makikita natin yung paano yung channeling of revelation mula sa Diyos papunta sa Kanyang anak, sa ating Panginoong Hesus, at ang Kanyang anghel na Kanyang gagamitin papunta kay Juan na Kanyang mensahero sa panahon yun, at mula kay Juan papunta naman sa mga anghel sa iglesia o mga elders sa church sa Asia Minor. So makikita natin yung pagcha-channel ng revelation hanggang sa makarating sa mga kinaukulan. It's by revelation. Ito ay sa pamagitan ng paghahayag. Kaya ang verse 1 ay nagsasabi, ang kapahayagan ni Jesucristo. Mga na kapatid, kung ating titingnan, may ilang mga talata na ating babasahin dito sa Revelation chapter 22. Sapagkat dito ang ating Panginoon sa huling mga kabanata at ilang mga talata, sa pagtatapos ng mga pangitain ay pinakita ng Diyos kay Juan sa isla ng Patmos, at dito makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagpakilala rito na kanyang paghahayag ng kanyang sarili, sino siya. Dito sa verse 16 sabi rito, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Mga man na kapatid, kung ating titingnan ang buong kapahayagan kung sino ang Kristo, kaninong anak siya, tayo ay maaring maguluhan sa ilang mga salitang ginamit rito sa Revelation chapter 22 verse 16. Sapagkat ayon sa ating Panginoong Hesus, sabi niya, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Pansinin ninyo yung termino, ang paglalarawang ginamit rito ng ating Panginoon. Ako ang ugat at ang supling ni David. Samantalang ang hula na ating binasa kaganina sa aklat ng Isaias, kabanatang 11, may lilitaw na sanga, may uusbong mula sa puno ni Isay. Yun ay patungkol sa Mesiyas, sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang kapanganakang sa laman. Mula sa puno ni Isay, may usbong na isang sanga. At ang hula sa Kristo, siya ay sangang lilitaw mula sa Juda. Kung kaya siya ay tinawag na anak ni David. Pero mga mahal na kapatid, rito ang ating Panginoon ay nagpakilala. Siya ang ugat at ang supling ni David. Paano nangyari yun? Na ang ating Panginoon ay kapwa ugat at supling. Alam niyo ba, pagka sinabing ugat, ito yung pasimula ng angkan ni Jesse. Paano nangyari? Pagka sinabing supling, pagkatapos ni David,
tsaka siya lumitaw. Paanong nangyari? Anong hiwaga? Anong mayroon sa katauhan ng ating Panginoong Hesus? Sa mga mahal na kapatid, what do you think of us? Anong akala mo? Anong palagay mo kay Kristo? Sa umagang ito, nais kong ang ating mga tagapakinig at bawat isa sa atin ay himuking kayong lisanin ang inyong mga sariling palagay. Magpakumbaba at buksan ang mga puso at isipan. Anyayahan ang Diyos na ihayag ang kanyang anak ng lipusan. Huwag tayong maging kagaya ng mga Pariseo na mga palalo na sa kanilang pagkaalam sa mga hula ay tila kilala na nila ng lubusan ang Kristo. Gayahin natin si Apostol Pablo na sa kabila ng kanyang pinag-aralan at kataasan sa posisyon at kalagayan at katayuan sa buhay, nagawa niyang magbukas at magpakumbaba sa pagpapahayag ng Diyos sa kanya. Ano ang akala mo kay Kristo? Dito sa aklat ng Revelation, kung tayo ay babasa bago ang ating pagtatapos sa ilang mga sandali, sa verse 12 ay ganito ang ating mababasa. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang muling paririto, ang madaling pumaparito, siya ang hahatol at magiging tagapaghatol. Siya ang tagapagbigay gantimpala ayon sa mga gawa na ginagawa ng sino man. At dito sa verse 13, nagpakilala ang ating Panginoon. Ako ang Alpha at ang Omega. At ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas. Mga manang kapatid, kung sa alphabet pa, siya yung A at siya yung last letter Z. I am the A and the Z. Ginamit yung alpha at omega sapagkat ito yung alphabet ng Greek. Sa Ingles, A and Z. Pasimula at ang wakas. Mga manang kapatid, naalala ko na sabihin ng isang mga ngaral ating kapatid Barbanam, si Kristo ay hindi lamang ang pasimula at ang wakas. He's not just the A and the Z sa alphabet. He's all of it. Siya ang kabuuan ng lahat. Mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ano pat ang pinakatima at pinakasentro ng buong Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, ang aklat ng Genesis hanggang Revelation, is not other our Lord Jesus Christ. I am Alpha at Omega. At dahil lang siya ang pasimula at ang wakas, siya rin yung nasa kabuuan at kalagitnaan. Nakakalungkot na mula noon hanggang ngayon, maraming mga tao ang kanilang pagkakilala lamang kay Kristo ay yung buhagi ng kasulatan o ng alphabet sa kalagitnaan ng A and Z. It could be na ang alam lamang at pagkakilala nila tungkol kay Kristo ay nasa bandang letter N. Ang kanilang pagkilala, Son of Man, anak ni David, anak ng tao. Limitadong pagkakilala at hindi nila kilala sa kabuuan. Sino ang Kristo? Yun yung dahilan na magpahanggang ngayon. Ang bagay nito
ay nananatiling isang issue. Napaka-laking kontrobersiya sa iba't ibang mga sikta, sa iba't ibang mga tagapagturo at tagapangaral ng Biblia kung sino ang Kristo. Subalit ang lubos na kapahayagan, ang buong pagkakilala kung sino ang Kristo, hindi natin matatanggap mula sa kanino mang tao. Hindi rin ito matatanggap at makukuha sa anumang sikta. At hindi rin ito manggagaling sa anumang mga Bible school at seminaries na itinatag ng iba't ibang mga relihiyon. Sapagkat kapag ang Roman Catholic Church ay magkaroon ng seminary, magkaroon ng mga Bible school, siyempre pa, ang ituturo riyan ay mga doktrina at mga aral ng Roman Catholic Church at kung anong paniniwala nila kay Kristo. Yun ang kalang ituturo na siya ay Diyos Anak, ikalawang persona sa Trinidad. At di nila may paliwanag ang Trinity sa Great Mystery. Kaya't huwag na nating unawain pa, tanggapin na lamang natin na sila ay isang Diyos, tatlong persona na magkakasabay na umiral magpakailan pa man mula sa panahon na walang hanggan. Mga mahal na kapatid, kung nakagawa nilang kainin ang mga pagkaing hindi makakabuti, it's up to them. Pero para sa atin, nasa atin ang pagpili at desisyon kung tama ang ating napapakinggan, sapagkat kahit sa praktikal at literal na kalagayan sa buhay, hindi maaari at walang patunay na ang tatay at ang ama ay magkasabay na umiral sa isang panahon. So hindi maaari na ang tatay at ang anak ay magkasabay. Otherwise, walang anak. Parehas silang tatay. Pero paano magiging tatay kung walang anak? Ito'y mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin, mga mahal na kapatid. At ito ay hango sa paliwanag ng ating Panginoon sa guro ng sikta isang sikta ng mga Hudyo, dilit ibang mga Parisiyo, itong si Nicodemos sa aklat ng Juan kabanatang 3, nang hindi niya maintindihan ang aral ng ating Panginoon patungkol sa ipanganak mula sa kalangitan, mula sa kaitaasan, yung bantog at malinaw o malimit na naririnig na katuruan tungkol sa new birth experience, kapanganakan muli sa Espiritu. Sa talatang 9, si Nicodemos ay nagtanong, how can these things be? Paano ipapanganak muli ang tao na ikalawa kung malaki na siya? Paano siya makakapasok sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? At ang ating Panginoon ay sumagot, art thou a master of Israel and knowest not these things? Ikaw isang guro ng Israel at hindi mo nalalaman ang mga bagay na ito. Verse 11, verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know. Yan po yung tama. Sinasalita namin kung ano yung nalalaman namin, wika ng ating Panginoon. Ang testify that we have seen at pinatutuhanan yung aming nakita. And ye receive not our witness. At hindi ninyo tinanggap ang aming patutuho. Mga mahal na kapatid, kung hindi natin nalalaman, huwag na nating salitain. Kung hindi natin nakita, huwag nating patutuhanan. Kung hindi natin natanggap. Sapagkat sa verse 12, sabi ng ating Panginoon, if I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? So dito makikita natin ng ating Panginoon ay gumagamit ng pagtitipo. Ang mga literal na mga bagay ay ginagamit para ilarawan ang espiritual na mga bagay.
Ang pisikal na kapanganakan ay ginamit ng ating Panginoon na mayroon rin itong kalarawan na kapanganakang espiritual. Kaya nga kung ating titingnan, hindi tayo mawawala sa katotohanan at madali nating maintindihan kung gagamitin natin ang literal na bagay para sa espiritual na mga bagay. Na walang tatay at anak na umiral na magkasabay sa isang panahon. Kaya walang Diyos anak sa Biblia, ang mayroon ay anak ng Diyos. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. So kung anong hiwaga na mayroon sa pagitan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos, anong hiwaga na mayroon sapagkat Diyos, ito'y bagay na dapat nating suriin, alamin, lumuhod at manalangin at magpakumbaba sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpapahayag sa kanila na mga nagpapakumbaba. So mga mahal na kapatid, gaya ng ating binasa sa aklat ng Revelation, si Kristo ay nagpakilala, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Yan ang pagpapakilala ng ating Panginoon. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Naintindihan ba natin kung gaano kalalim ng pagpapakilala ng ating Panginoon ng kanyang sabihin, ako ang Alpha at ang Omega? Naintindihan ba natin kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Ako ang Alpha at ang Omega. Naintindihan ba natin nang sabihin ng ating Panginoon sa John chapter 8 sa mga Hudyong kausap niya, bakit ninyo akong gustong patayin? Bakit ninyo ako gustong batuhin? Isang taong nagsasaysay ng katotohanan. At nang mabasa nila isang taong nagsasaysay ng katotohanan, sabi nila, kita ninyo, tao siya. Pero sa sumunod na mga talata, sabi ng ating Panginoon, bago pa si Abraham, ay ako na. Bago pa si Abraham, ay ako na. Mga mga kapatid, sadyang iniwan ko at magtatapos tayo sa paksang ito sa ganitong mga katanungan. Upang ang bawat sinsirong mga mananampalataya, mananaliksik, taga-suri ng kasulatan, at sa bawat mga tagapakinig, sa amang panig ng Pilipinas at mundo na nakasubaybay sa araw nito, ay mauhaw sa katotohanan ng makilala ng lubusan sino si Kristo. Sino ang anak ng tao? At maintindihan ng lubusan ang kapahayagang ipinapangaral ng mga apostol na gaya ng aking inilarawan kaganina. Si Pedro ay kumakatawan sa mga walang pinag-aralan. Si Apostol Pablo ay kumakatawan sa mga edukado, may pinag-aralan, pero ang diling ng Diyos ay parihas at pantay lamang. Ang Diyos ang nagpapaunawa, ang Diyos ang nagbubukas, ang Diyos ang nagpapakita. Sa araw na ito, kilala mo na ba ng lubusan ang pinaniniwalaan mo si Jesus, ang anak ng Diyos? Marahil sabihin ng ilang, anong mahirap na alamin patungkol sa Kanya na siya ay anak ng Diyos? Kung alam niyo lamang na hindi lahat ng naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos ay pari-parihas ang pagkakilala. Mayroon akong napakinggan na isang mahusay na debater ng mga Muslim. Sabi niya, tanggap ko si Jesus ay anak ng Diyos kapag maliit na di lamang, kagaya ng nakasulat
Sa John chapter 10, verse 38. Tanggap niya si Jesus sa katawagang anak ng Diyos kapag siya'y kapantay lamang ng mga propeta na kagaya kay Moses, kagaya kay Jeremias, kagaya kay Elias, at sa iba pang mga propeta. Sapagkat ang paniniwala ng mga Muslim, si Kristo ay isa lamang na propeta. Katulad ng mga propeta na sinugo ng Diyos noong unang panahon. At kung ang terminong Diyos na maliit na J ay angkop kay Kristo at sa mga propeta noon, tanggap ng mga Muslim yan. Pero ikaw na nakikinig ngayon, kung sasabihin mo, naniniwala ka kay Kristo Jesus na siya ay anak ng Diyos, sa ganong mentalidad, sa ganong kapasidad ng pagkakilala, kilala mo na nga ba ng lubusan ang anak ng Diyos? Ang isang nakausap ko naman, ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos ay kanyang inilalagay lamang na wala siyang kaibahan sa atin na tinatawag rin mga born-again Christian na mga anak ng Diyos. Mga mahal na kapatid, kung si Kristo ay katulad lamang natin sa kalagayan at katawagang mga anak ng Diyos, bakit nakasulat sa banal na kasulatan siya ay bugtong na anak, kaisa-isang anak ng Diyos? Sabi ng ilang, kasi noon wala pang ibang anak ng Diyos. Wala pang mananampalataya. Wala pang mga born-again, kaya siya bugtong na anak. Mga kapatid, naglalaro tayo ng mga salita na hindi natin naiintindihan. Naniniwala ko na pinahintulot ng Diyos ang ilang mga pangyayari sa kanyang mga lingkod at mga banal sa lumang tipan kapag mayroon tayong larawang titingnan. Alam niyo ba na sa pagtitipo sa kasulatan, ang ating Panginoong Hesus na ipinanganak ng dalaga ay inilarawan na sa lumang tipan sa pamagitan ng katauhan ni Isaac na nag-iisang anak ni Abraham. Alam natin sa kasulatan na bago ipinanganak si Isaac ay nauna nang naging anak ni Abraham si Ismael. And yet sa Genesis chapter 22, nang subukin ng Diyos at Ama ng ating pananampalataya, ay sinabi niya, dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak. Ang Diyos ba ay sinungaling? Hindi ba kinilala ng Diyos si Ismael na anak ni Abraham? Hindi, kapag pinag-usapan ang plano ng Diyos at ang pangako ng Diyos para kay Abraham at kay Sarah. Sapagkat si Ismael ay hindi anak ni Abraham kay Sarah. At ang mga naging asawa, ang mga naging anak ni Abraham sa sumunod na asawa niya nang mamatay si Sarah, ay hindi mga anak ni Abraham kay Sarah. Ang mga anak niya kay Keturah. Sa madaling salita, makikita natin sa lumang tipan, paano inilarawan ng bugtong na anak ng Diyos sa katauhan ni Isaac. Nag-iisang anak. Kung paano dinala ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak sa bundok at sinubok ng Diyos para ihandog na susunugin. Ilang libong taon ang nakakaraan, dinala rin ang anak ng Diyos sa bundok ng Kalbaryo para ihain para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Nag-iisang anak ng Diyos. Nang si Abraham ay matanda na, kung ating titingnan ang paglalarawang ito at ang banal na kasulatan ay walang kamalian kahit sa mga paglalarawan, ating makikita mga kapatid, nang ibinigay na ni Abraham ang mana, ang kanyang inheritance, lahat ng kanyang ari-arian ay ibinigay kay Isaac, ang nag-iisang tagapagmana. Pero sa mga kapatid niya, sa ibang ina, mayroon siyang mga kaloob. Naintindihan ba natin na tayong mga born-again Christian ayon sa Romans chapter 8, verse 17, mga kanakit na tagapagmana ni Kristo?
Sa Hebrews chapter 1, si Kristo ang nilaanan at tagapagmana ng lahat na mabahay. At tayo'y makakabahagi lang. Kung kaya't huwag maging palalo ang sino mang sa atin, na ipalagay mo sa iyong sarili na si Kristo at ikaw, ang buktong na anak ng Diyos, at ikaw ay parehas lamang sa kalagayan. Dalangin ko na ang Espiritu ng karunungan at kapahayagan ay sugo ng Diyos sa bawat tahanan na mga nakasubaybay sa live streaming na ito. At maging sino man at ilan man ang ating mga tagapakinig. At maging sa kanila na patuloy na nagsasaliksik at sumisiyasat sa banal na kasulatan. At nais na makilala ng lubusan ang Kristo. Kaninong anak siya? Ang anak ng tao, sino siya? Magandang tanghali sa lahat. At bagong ating pagtatapos, nais ko kayong inilahan sa isang panalangin. At kung mayroon na isa, dalawa, tatlo, maging ilan man na nanonood ngayon na hindi mo pa lubusang kilala ang Kristo kung sino siya. Ang tinatawag na anak ng Diyos, ano ang buong pagkakilala sa Kanya sa katawagan anak ng Diyos? Bakit siya nag-iisang anak ng Diyos? Nais kong anyayahan ka sa araw nito, yung ipikita mo yung mga mata. Buksan ang iyong puso. Pagpakumbaba at anyayahan ng Panginoon, ang Diyos Ama, ay pakilala ka niya para sa iyong kapatid. Aming Amang Diyos, sa oras nito, nagpapasalamat kami sa mga sandaling lumipas. Kasama ng mga kapatiran sa kanya-kanyang tahanan na nagdaraos ng gawain online dahilan kinakailangan namin mag-comply sa mga orders at mga pinag-iral ng mga alituntunin. Subalit hindi ito hadlang ang distansya at lahat. At maging ang ilan na hindi namin mga kapatiran sa kanya-kanyang tahanan at sa iba't ibang tahanan. Dalangin ko ng paksa sa araw nito ay tumimot sa puso ng mga nauhaw sa lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos. At aming Amang Diyos, gaya ng pahayag ng iyong anak, walang nakakakilala kung sino ang anak. At isang mapangahas na gawin ng sino mang tao na may pasimula, limitado sa kaalaman, pinanganak na makasama, na manalig sa kanyang sariling tunaw. Tapos pa, dalangin namin ang Diyos. Dahil kay mapagbiyaya at mayaman sa akin, huwag mong lagpasan ang mga nagpapakumbaba sa oras na ito, sapagkat yaon ang iyong pinalilitan. Maging sino man, lalaki o baka, bata o matanda, sugo mo ang spirito ng kapahayagan at karunungan. Buksan mo ang kanilang mga puso at isip. Ipakilala mo ang iyong o pag hindi na pahapay dito poon, na tinatangay kung ano ang mga aral at mga sinasabi ng tao kung sino ang Kristo. At upang ang bawat isa na tatayo sa kanilang palataya at sa saksi sa katotohanan ay hindi nakasalig at nakadepende sa dugot laman sa kanino mang tao, kundi sa pamagitan ng kapahayagan ng Panginoon. Amang Diyos, salamat na hindi mo nilagpasan ang iyong mga anak sa nakalipas na araw. Salamat sa pagkakalob sa kanila ng kalakasan ng pangatawan, kausayan ng isip. Salamat sa pagpapalagana ng iyong pag-ibig. Salamat din po sa patuloy na iyong pagbubuhos ng iyong kagandahang loob, mga biyaya at pagpapala. At kung may anumang mga suliranin na naranasan ng ilan, kung may mga kabag-kabagan, kung may mga katanungan,
sa iyo lamang nagmumula ang lubos na kasagutan ng lahat ng aming mga katanungan at kahilingan. Kung kaya't ngayong pamalay, pinapasalamatan ka na sa mga katugunan na aming tatanggapin. At ito'y tinanggap na namin sa pamagitan lamang ng iyong anak at aming Panginoon Jesus Cristo. Ang lahat ay magsabing Amen. Magandang tanghali sa lahat. Muli, nanyayahan namin kayo mamayang hapon para samahan kami muli sa panel discussion at ang paksa na ating pag-usapan ay tutuloy ang paksa ng nakaraan. Christ is revealed in His own way. God bless you all hanggang mamayang hapon.